Ako si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH na kumpirma ang 2 pang kaso ng MPOX sa Metro Manila. 23 Pinoy seafarers ng MT Sonion ligtas sa pag-atake ng mga Houthi. Attorney Topacio kinumpirmang lehitimo ang larawang kasama ni Cassandra Ong sina PBBM at First Lady Marcos. AFP tiniyak na nakaalerto para proteksyonan ang mga Pilipinong maglalayag sa West Philippine Sea. PNP kumpiyansang malapit ng matunton ang lokasyon ni Kibuloy. NBA star Kyle Kuzma bumisita sa Pilipinas. Nakalaro ang ilang mga bata sa Quezon City. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. 2 pang kaso ng MPOX ang nadiskubre sa Metro Manila. Kinumpirma ito ng Department of Health o DOH at ng lokal na pamahalaan. Ang parehong kaso ay itinuturing na milder form o di gaanong kalala na MPOX virus na mas kilala sa tawag na MPXV Clade 2. Ang MPOX Case 11 ay isang 37 taong gulang na lalaki mula sa NCR na nagsimulang magkaroon ng mga sintomas mula pa noong ika-20 ng Agosto taong kasalukuyan. Samantalang ang MPOX Case 12 naman ay isang 32 taong gulang na lalaki rin na mula sa NCR at nagsimulang makitaan ng sintomas mula noong ika-14 ng Agosto taong kasalukuyan. Ayon sa datos mula sa DOH, ang kabuuang bilang ng kaso ng MPOX ay nasa 12 na ngayon mula noong Hulyo 2022. 9 na kaso ang matagal nang na-recover mula noong 2023 at 3 ang aktibong kaso matapos magdeklara ang World Health Organization na ito ay Public Health of International Concern. Samantala, nanawagan sa publiko ang mga senador na magdoble ingat ngayong mayroon ng kaso ng monkeypox o MPOX ang naitala sa Metro Manila. Ayon kay Senator Loren Legarda, ang pag-iingat ay para matiyak na hindi na muli mangyayari ang lockdown kagaya na lamang noong COVID-19. Ganito rin ang naging sentimiento ni Senator Bongo kung saan ibinahagi nito ang mga pangyayari noong 2020 pandemic. Giit ni Go, bumagsak ang healthcare system ng Pilipinas sa nangyaring pandemya kaya't nais ng mga senador na ipabatid sa publiko na huwag baliwalain ang banta ng MPOX. Tutol si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa isinusulong na panukala ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na ilipat ang petsa ng filing ng Certificate of Candidacy o COCs para sa 2025 elections. Nakatakdang maghain ng COC ang mga kandidato sa unang linggo ng Oktubre na iminungkahing ipagpaliban at ilipat sa buwan ng Disyembre. Tugon naman ni COMELEC Chair Garcia, tutol umano siya na ilipat ito at nanindigan na ipagpatuloy sa orihinal na schedule ang COC filing sapagkat maaapektuhan nito ang paghahanda ng ahensya para sa midterm polls at sa pinakaunang Bangsamoro parliamentary elections. Sa ibang balita, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na ligtas ang 23 marinong Pinoy ng MT Sunion matapos ang muling pag-atake ng mga rebeldeng Houthi. 3 missile attacks ang tumama sa kanilang sinasakyang barko na nagdulot ng pinsala sa makina. Bahagya lamang na lumubog at naanod matapos salakayin sa Yemeni port ng Hodeida noong hapon ng ika-21 ng Agosto oras sa Pilipinas. Samantala, sinabi naman ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na lahat ng Pinoy seafarers na sakay ng naturang barko ay hindi tumanggi sa paglalayag at nagbigay ng kaukulang pahintulot na maglayag.
Sa ating ulat panahon, kasalukuyang nagpapaulan sa Timog Katagalugan at Visayas ang hagupit ng habagat. Kabilang narito ang mga lugar ng Metro Manila, Mimaropa, Cavite, Batangas at Antique. Samantala, bahagyang pag-ulan naman sa Bicol Region, natitirang bahagi ng Calabarzon at Visayas. Susunod sa News Force. Cassandra Leong nasa kustodiya na ng Kongreso. BSP binida ang 100,000 pisong commemorative bill kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Mga Bayani. Attorney Topacio kinumpirmang lehitimo ang larawang kasama ni Cassandra Leong, sina PBBM at First Lady Liza Marcos. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Usap-usapan ngayon ang litratong kasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos, si Cassandra Leong. Mismong si Cassie Ong umano ang nagkumpirma na lehitimo ang litratong ito. Depensa naman ng isa sa kasama sa larawan, walang malalim na ugnayan ang Pangulo kay Ong. Para sa ibang detalye, narito ang aking ulat. Ilang araw matapos maaresto si Cassandra Ong, lumutang sa social media ang larawang kasama niya umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at katabi naman niya si First Lady Liza Araneta Marcos. Si Cassandra Ong ay nauugnay sa mga iligal na operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. Kaya naman sentimiento ng mga netizens, may kinalaman ba ang administrasyon sa pag-operate ng mga Pogo sa bansa? Sa isang press con, isinawalat ni Attorney Ferdinand Topacio na mismong ang kliyente niyang si Cassandra Leong ang nagkumpirma na lehitimo ang kontrobersyal na larawan. May alam umanong mga impormasyon si Cassandra Ong ukol sa mga Pogo sa bansa. Paggigit pa ni Topacio, ang larawang ito umano ay isang clue kung bakit ang mga Pogo ay dumami umano sa panahon ng Administrasyong Marcos. Kasama sa litrato sina Ginoong Wo na kinikilalang may-ari umano ng Pogo sa Porac, Pampanga, ang kasalukuyang direktor ng PAGCOR na si Jose Maria Ortega, si Noel Patrick Prudente na dating opisyal ng Bureau of Customs, at kasama rin si Special Envoy of the President to the Republic of China Benito Techico na nilinaw naman ang mga aligasyon ukol dito. Ayon kay Techico, wala umanong malalim na relasyon at ugnayan si Pangulong Marcos at First Lady Liza kay Cassandra Ong. Isiniwalat din niyan ang may-ari ng naturang restaurant ang nagpakilala sa kanila kay Leong. Ang larawang ito umano ay noon pang 2020 matapos ang lockdown. Samantala, nasa kustodiya na ng Kamara si Cassandra Leong at nakatakdang humarap sa pagdinig bukas. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay na balita, matapos ang operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kay Cassandra Leong, ay dinala na ito sa kustodiya ng Kongreso nitong Lunes, ika-26 ng Agosto. Si Ong ay sumailalim sa inquest proceedings ukol sa kanyang paglabag sa Philippine Immigration Act, bunsod ng kanyang pagkakasangkot sa operasyon ng Pogo sa Lucky South 99. Kaugnay nito na nangako ang komite na kanilang paiitingin ang investigasyon sa iligal na Pogo at sa mga personalidad na nauugnay rito. Samantala, kamakailan ay inanunsyo ng Kongreso ang pondong 1 bilyong piso para sa suportang kanilang ipapaabot sa mga biktima ng nakaraang sigalot sa Marawi. Para sa buong detalye at tunghayan, si Jade Buhoy.
Inanunsyo ni House Minority Leader Nonoy Libanan ang deklarasyong maghandog ng 1 bilyong pisong pondo para sa mga biktima ng Marawi Siege. Ayon sa kongresista, kinakailangan ito ng mga residente ng lugar para muling maitayo ang mga infrastruktura maging ang pagbabagong buhay ng mga taong naninirahan dito. Aniya dapat bigyang importansya ang pinagdaanan ng mga taong nakalagpas sa suliraning ito sa pamamagitan ng pagtulong na maging mainam ang kanilang sitwasyon. Ang pondong ito ay nauna nang maaprubahan noong taong 2023 at mayroon pang karagdagang 1 bilyong piso sa ngayong taon. Bukod pa rito, mayroon din Marawi Siege Compensation Law of 2022 kung saan magbibigay ng bayad pinsala sa mga may-ari ng lupa o pwesto ng nasirang lokasyon mula sa 5 buwang sagupaan laban sa mga militar at terorista. Samantala, base naman sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos, layon niyang tiyakin ang rehabilitasyon ng lungsod. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na magtatakda ng parusa para sa mga abogado at walang prinsipyong individual na magsasagawa ng batas ng hindi otorisado. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa pagsusulong ng isang panukalang batas na layong pumrotekta sa legal na propesyon at sa publiko mula sa mga walang prinsipyong individual maging sa mga abogadong nagsasagawa ng batas na hindi otorisado, aprobado na nitong kamakailan sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang naturang panukala. Ito ay matapos ang pagsang-ayon ng 202 kongresista sa naging botohan sa House Bill No. 10691 kung saan walang tutol o abstain. Hangad ng mga kongresista na sa pamamagitan ng panukalang batas na ito ay mabawasan ang mga pagkakataon ng pandaraya, maling representasyon at panlilinlang na siyang sumisira sa wastong pangangasiwa ng hustisya. Diing pahayag naman ni House Speaker Martin Romualdez, inaasahan din umano niya na sa pamamagitan nito ay lumakas ang tiwala at kumpiyansa ng publiko hindi lamang sa legal na propesyon kundi pati na rin sa lahat ng sistema ng hustisya. Sa ilalim ng iminumungkahing panukala, ang pagdadala ng peke o tampered identification card na sinasabing inisyu ng Korte Suprema o ng Integrated Bar of the Philippines na eksklusibo lamang para sa mga miyembro ng Philippine Bar ay tuturing na prima facie na ebidensya ng hindi otorisadong pagsasagawa ng batas. Ang panukalang batas ay naglalayong ipataw ang accessory penalty na panghabang buhay ganap na diskwalifikasyon na humawak ng pampublikong katungkulan sa sinumang taong napatunayang nagkasala sa mga paglabag. Sa ilalim ng ikaunang seksyon ng panukalang batas na ito ay nakapaloob din na sinuman ang lalabag ay kahaharapin na ang parusa o ang multang 100,000 piso hanggang kalahating milyong piso. Ang kaparusahang ito ay hindi lamang para sa mga abogado, kundi pati na rin sa mga hindi miyembro ng Philippine Bar na nakikibahagi o nakibahagi sa hindi otorisadong pagsasagawa ng batas. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Mahigit na 6 na bilyong piso ang dapat asahan ng pambansang pamahalaan. Ito'y dahil sa tumataas na bilang ng pagdayo ng mga turista sa bansa. Para sa karagdagang impormasyon, tunghayan ang ulat ni Jade Buhoy. Higit sa 3 milyong turista sa bansa ang dumagdag ngayong taon o 11.5% ang naitala ng Department of Tourism o DOT. Ayon sa DOT, ang karagdagang kitang makukuha rito ay gagamiting pondo rin ng Department of Public Works and Highways o DPWH upang gumawa ng mga proyektong makakapagpaunlad sa turismo ng bansa. Dagdag pa nila ang mga destinasyon sa bansa ay aasahang makakuha ng karagdagang higit sa 6 na bilyong piso na siyang gagamitin rin para sa Tourism Road Infrastructure Program o TRIP sa 2025 National Budget. Bahagi naman ng Kongreso, handa silang tumulong sa lahat ng lalawigan ng bansa upang mapaigting ang access roads maging ang mga tulay patungo sa mga tourism sites. Ang nasabing programa kalakip nito ay alinsunod sa mandato ng konstitusyon na palaguin at paunlarin ang lahat ng mga sektor sa ekonomiya na siyang kinabibilangan ng turismo. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
100,000 pisong commemorative bill ang inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas nitong pagdiriwang ng Araw ng Mga Bayani. Ipinapakita nito ang simbolismo ng tagpo ng pakikibaka ng mga katipunero para sa kalayaan ng Pilipinas na pinangunahan ni Andres Bonifacio. Taong 1998 nang inilabas ang banknote na ito bilang paggunita sa ika-100 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Napasama ito sa Guinness Book of World Records na pinakamalaking legal tender note sa buong mundo. Kaugnay na balita upang gunitain ang National Heroes Day ay nagsagawa ang Philippine Army katuwang ang iba't ibang ospital at organisasyon ng isang blood donation drive sa mahigit 170 lugar sa buong bansa noong ika-25 ng Agosto taong kasalukuyan. Mahigit 24,000 bag ng dugo ang nakolekta mula sa mga tauhan ng Army, Reservist, ROTC, Cadets, Citizen Armed Force Geographical Unit Active Auxiliary Members at civilian donors. Ayon sa mga medikal na eksperto, ang bawat bag ng donasyong dugo ay maaaring makatulong sa pagsagip ng hanggang 3 buhay. Sa kabila ng naganap na pakikipagsundo ng Pilipinas sa China ukol sa pagpapahupa ng tensyon sa West Philippine Sea, muli na namang naitatala ang mga pangaharas ng China Coast Guard pati na rin ng kanilang mga Chinese aircraft. Pagtitiyak naman ng AFP, nakaalerto ang ahensya upang proteksyonan ang mga Pilipinong maglalayag. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Isang panibagong kabiguan na naman na maisakatuparan ang isang resupply mission ang naitala sa West Philippine Sea. Ito ay matapos na buntutan, palibutan at harangan ng mga barko ng China Coast Guard ang BRP Engaño at BRP Cabra ng Philippine Coast Guard nitong Lunes. Hindi lamang isa o dalawa, kundi umabot sa 9 na barko ng China kasama ang mga militia vessels nito ang pilit na pinigilang makapasok ang mga barko ng PCG sa Sabina Shoal. Sa sandaling nagsagawa ng radio challenge ang China Coast Guard, ipinaliwanag ng PCG na magsasagawa lamang ito ng humanitarian mission. Magdadala sana ang PCG ng supply sa BRP Teresa Magbanwa na nakaangla sa Sabina Shoal. Ngunit sa kabila nito, hinarangan pa rin ang mga barko ng PCG. Bago ang insidenteng ito ay hinarang, binangga at winaterkano ng CCG ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Nagresulta ito sa pagkasira ng navigational at communication system ng barko. Ayon sa AFP, ang mga nakaraang agresyon ng China ay itinuturing nitong muling pagpapataas ng tensyon sa West Philippine Sea. Ngunit pagtitiyak ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, tinututukan ng PCG at BFAR ang nakaraang mga insidente. Sisiguraduhin din umano ng AFP ang patuloy na proteksyon sa mga Pilipinong maglalayag sa West Philippine Sea. Kaya naman inalerto nito ang air at water assets ng AFP. Matatanda ang sinabi ng Department of National Defense na nakatuon ito na hindi humantong sa armed conflict ang issue sa pinag-aagawang teritoryo. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. MMDA nagsagawa ng clearing ops, mga kolorum hindi pinalagpas nitong long weekend. PNP kumpiyansang malapit ng matunton ang lokasyon ni Kibuloy. DOT pinangunahan ang groundbreaking ng unang tourist rest area sa Iloilo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Nagpakita ng kasiguraduhan ang Philippine National Police o PNP na malapit na nitong mahuli at matukoy ang lokasyon ng pinagtataguan ni Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Kumpiyansa ang Philippine National Police o PNP na malapit na nitong matunton ang matagal nang pinaghahanap na lokasyon ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa PNP, ang pinagtataguan ng pastor sa umano'y loob lamang ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City ay napag-alamanan mula sa teknolohiyang ground-penetrating radar. Pagbabahagi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakita sa aparato ang sinasabing signs of life mula sa compound na nasa 30 metro ang lalim sa lupa. Dagdag pa ni Fajardo, kapansin-pansin din umano ang kinikilos ng mga taga-suporta ni Kibuloy na labis ang pagdepensa rito para hindi makapasok ang kapulisan. Naniniwala naman ang PNP na malapit na nitong matukoy ang pasukan ng pinagtataguan na bunker ni Kibuloy, kaya't nakatuon ngayon ang ahensya sa pag-iimbestiga sa compound. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nag-abiso sa publiko ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG na isang scam ang anumang matanggap na mensahe ukol sa umano'y warrant of arrest. Alamin ang detaling yan mula kay Daniza Lopez. Binalaan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang publiko na huwag maniwala sa mga mensaheng maaaring matanggap na nagsasabing mayroong warrant of arrest ang isang individual. Ayon sa PNP-ACG, isa itong uri ng scam kung saan nililaw ng ahensya na ang warrant of arrest ay hindi ini-issue sa pamamagitan ng tawag o text message lamang. Dahil tanging korte lamang umano ang mayroong kakayahan na magpadala nito kung kaya't malaki ang posibilidad na ang kumakalat na ganitong mga litrato at mensahe ay isang bogus. Payo ng PNP-ACG, personal na tumungo sa Prosecutor's Office o korte para malaman ang mga kasong naisampa laban sa iyo. Nananatili rin ng paalala ng ahensya na maging mapanuri sa lahat ng pagkakataon upang hindi maging biktima at maiwasan ang panganib na dala ng scam. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Nagsagawa ng clearing operations ang MMDA sa Cubao, Quezon City nitong Lunes bilang paghahanda sa bugso ng pasahero sa pagtatapos ng long weekend. Samantala, hindi rin pinalampas ng ahensya ang pagsawata sa mga kolorum na sasakyan na bumiyahe nitong weekend. Ang detalye at tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Bagamat nagkaroon ng long weekend nitong nakaraang linggo, ay hindi pinalampas ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang paghuli at pagsawata sa mga kolorum na sasakyang namamasada noong mga panahong ito. Ito ay bunsod ng layuning panatilihin ang seguridad at kaligtasan ng mga mananakay, partikular ang mga biyaherong pabalik sa Kamaynilaan mula sa kani-kanilang mga probinsya. Sa naganap na operasyon, 5 shuttle van at 2 pampasaherong bus na kolorum o out of line ang nahuli ng MMDA Special Operations Group Strike Force. Kaugnay nito ay nasa 14 naman ang nahuli at 5 sasakyan ang nato sa Quezon City dahil sa bayolasyong illegal parking at obstruction. Bilang paghahanda naman sa bugso ng pasahero, ngayong tapos na ang holiday at weekend ay ilang lansangan sa Cubao, Quezon City ang sinuyod ng MMDA SOGSF para magsagawa ng clearing operations. Sa naganap na operasyon, higit 20 sasakyan ang nahuli dahil sa illegal parking habang higit sa 10 ang nato, kabilang ang 8 SUV, 2 taxi, 2 kotse at 1 van. Ang operasyong ito ay layong matiyak na walang sagabal sa mga daanan upang magkaroon ng maluwag at maayos na daloy ng trapiko, partikular sa mga terminal ng bus. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.
Nitong kamakailan lang ay pinangunahan ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco at Municipality of Tubungan Mayor Roquito Tacsagon ang groundbreaking ceremony ng Tourist Rest Area o TRA sa Barangay Igpaho, Tubungan sa Iloilo. Ang nasabing TRA ang unang itatayo sa lalawigan ng Iloilo at sa rehiyon ng Kanlurang Visayas. Ayon sa DOT, layon ng mga TRA na mga ito ang pagbutihin ang karanasan sa paglalakbay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mahalagang amenities tulad ng malinis na banyo, isang pasalubong center na sumusuporta sa mga lokal na MSMEs at isang tourist information center na nagbibigay ng kaginhawahan para sa mga turista at pagpapalakas sa lokal na turismo at paglago ng ekonomiya. Sa pagdating ng former Los Angeles Lakers star na ngayon ay Washington Wizard forward na si Kyle Kuzma para sa kanyang 3-day visit sa Pilipinas, nagsagawa ng basketball camp ang lungsod ng Quezon para sa pagkakataong makalaro ang basketballista. Katuwang ang local coaches sa bansa, sumailalim ang mga kabataan sa drills tulad ng warm-up, offense and shooting, close-out and defensive drills at tamang handling at pagpasa ng bola. Samantala sa isang panayam kay Kuzma, positibo itong makababawi ang Wizards sa mga susunod na playoffs at sinabing nakatuon ang focus nito sa winning culture at tiwala sa talento ng kanyang mga kakampi. Kasabay nito ay inalala din ng NBA star ang Black Mamba Day bilang paggunita sa kaarawan at buhay ng Lakers star na si Kobe Bryant na siyang isa sa mga inspirasyon at tinitingalang bituin ni Kuzma. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH na kumpirma ang 2 pang kaso ng MPOX sa Metro Manila. 23 Pinoy seafarers ng MP Sonion ligtas sa pag-atake ng mga Houthi. Attorney Topacio kinumpirmang lehitimo ang larawang kasama ni Cassandra Ong sina PBBM at First Lady Marcos. AFP tiniyak na nakaalerto para proteksyonan ang mga Pilipinong maglalayag sa West Philippine Sea. PNP kumpiyansang malapit ng matunton ang lokasyon ni Kibuloy. NBA star Kyle Kuzma bumisita sa Pilipinas. Nakalaro ang ilang mga bata sa Quezon City. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.